Magandang buhay. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. I would like to share with you, mga minamahal, about the power of God's Word. Makapangyarihan po ang salita ng Panginoon. From Book of Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak, nasa magkabila ay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Sa English version, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Praise God. Let us pray. Heavenly Father, we acknowledge your presence right now. Open our hearts and minds as we hear your powerful words today in the name of Jesus. Give us faith to receive your words, understanding to know what it means, and the will to put into practice through our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Anoint us by your Spirit to hear your holy word for us to be equipped for every good works. I declare victorious service in Jesus' name. Amen. I have a question for you, kapatid. What happens when you hear God's word? Ano ang nangyayari sa buhay mo kapag ikaw ay nakakapakinig ng salita ng Panginoon? Maybe you will strengthen, encourage, empowered. Maybe your faith will increase and increase your capacity to grow and be mature. Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Therefore, the power is in the hearing. Amen? Hallelujah! Ang paniniwala sa makapangyarihang salita ng Diyos ay nagpapatibay at nagtatatag ng ating pananampalataya. Amen po. Kapag hindi ka nakakarinig, hindi ka nagbabasa, hindi ka nag-aaral, at nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ng tuloy-tuloy, consistently, persistently, kapatid, hindi ka magkakaroon ng matagumpay na buhay. According to Joshua chapter 1 verse 8, this is the key of Joshua. Kaya siya nagtagumpay sa kanyang misyon. Ang salita ng Diyos ay maimpluwensya at makapangyarihan. It has the ability to transform and to change hearts and minds. Okay? Ito rin ay may kakayang umunawa at sumang-ayon sa perpektong kalooban ng Diyos in everything pertaining to life. Sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 3, His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who has called us by glory and virtue. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nahayag at nararanasan sa kanyang mga salita, ang kanyang mga pangako. Kaya nga ito yung pangako ng Diyos Jeremiah chapter 1 verse 12. Ito'y kanyang binabantayan, ang kanyang mga binitawang pangako, hanggang sa ito ay maganap sa buhay mo at sa buhay ko. Yun nga lang, ang obligasyon natin, alamin natin. Ano nga ba ang mga pangako ng Diyos na pwede natin mapanghawakan at maging sandigan ng ating buhay? So ang kaalaman lamang nakabatay sa salita ng Diyos ang nagbubunga ng isang tunay na karanasan sa Diyos at sa kanyang kapangyarihan. Sa madaling salita, kapatid, to know His Word is to know and experience His power. Malinaw na sinasabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all Scripture is God-breathed and it is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Sa Tagalog, ang aklat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos.
at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. At verse 16, upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawa. So malinaw po dito na sinasabi, all scripture is God-breathed, kapatid. Ang salita ng Diyos ay hindi nagkakamali. Walang mali po sa salita ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay perpekto tungkol sa ating kaluluwa. Amen? Okay? Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang pabulaanan dahil ito ay isang pamantayan kung saan ang lahat ng philosophies, ideas, and proposed solutions for the human condition can be measured for accuracy. Ang salita ng Diyos, tumpak na tumpak ito, kapatid. Kahit sa anumang sitwasyon mo sa buhay, ito'y maasahan, mapapanghawakan, at maging sandalan natin, maging sandigan. If God's Word approves it, we can run with it. If the Word rejects it, nothing we can do will make it work. Make it acceptable. Or make it right. So the power of God's Word can restore, kapatid. Can revive. Can refresh. Sabi ni King David, Psalms chapter 138 verse 7, in the midst of trouble, you will revive me. Naranasan niya ang kapangyarihan ng Panginoon. Naranasan niya ang manifestation ng salita ng Diyos. The Word of God is able to bring comfort and hope, as well as strength and encouragement to those who are in sorrow and are suffering. Always remember na ang salita ng Diyos ay napakahalaga sa buhay ng mga mananampalataya. Dahil napakalaki ang nagagawa nito sa buhay natin. Why you should believe on the power of God's Word? Bakit ka dapat maniwala, kapatid, sa kapangyarihan ng salita ng Diyos? Una, because God's Word is very personal. Sabi ng New King James Version ng Hebrews chapter 4 verse 12, for the Word of God is living and powerful. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. So ibig sabihin, ang salita po ng Diyos, ito'y para po sa individual. Para po sa ating lahat. Kapatid, huwag kang magtaka kung pakiramdam mo minsan ay pinipersonal ka ni pastor o pinapatamaan ka ng mga preachers or teachers. Nasasaktan ka dahil maari may mali ka. John chapter 8 verse 32, you must know the truth and the truth shall set you free. Masakit minsan mapakinggan natin ang totoo, pero yun yung tama. Mga minamahal, gusto kong malaman mo na sadyang napaka-personal ang salita ng Diyos. Wala pong pinagkaiban ito, kapatid, na sa kaligtasan, ito ay individual. Personal. Maliwanag naman na binanggit sa salita ng Diyos. Sa Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabila ay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at makakaalam ng mga iniisip at nilabalak ng tao. Ang Biblia po ay hindi tulad ng ibang mga libro, dahil ito ay binibigyang kapangyarihan ng banal na espiritu. It is empowered by the Holy Spirit. This means that God is present in His Word. We met Him, learn from Him, in fellowship with Him there. John chapter 1 verse 1 ng New King James Version, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Maliwanag po. Kapag na-encounter natin ang salita ng Diyos, na-encounter natin ang Diyos mismo. Tandaan natin, ang kanyang salita sa katunayan ay ang kanyang personal na presensya.
Please remember that sa tuwing ang salita ng Diyos ay ipinapangaral, binabasa, o naririnig, ang Diyos mismo ay nariyan. If God is present in His Word, then it must be true because God doesn't lie. Hindi nagsisinungaling ang Diyos sa Kanyang mga salita. Period. Take note, kapatid. To reject God's Word is to reject God. Kaya hindi pwedeng magkahiwalay po ito. Ang Diyos at ang Kanyang salita mismo. Ang Biblia, mga minamahal, ay hindi po na-obsolete o patay na aklat. Puno lamang ng mga katotohanan. Dito sa Biblia, nakikilala natin ang buhay na Diyos. Makapangyarihang Diyos. Salamat sa Diyos dahil sa Kanyang muling pagkabuhay, nagkaroon ng saysay o kabuluhan ang ating pangangaral ng Kanyang salita at ang pananampalataya. Praise God. Pangalawa, why you should believe on the power of God's Word? Because God's Word is so powerful. Hallelujah. Hebrews chapter 4 verse 12, for the Word of God is alive and active. Sa New King James Version, for the Word of God is living and powerful. Makapangyarihan nga ang salita ng Diyos. Amen po. May mga Kristiyano pa rin ngayon sa nguso, wala po sa puso. Bakit kaya? Tila binabaliwala nila ang salita ng Diyos. Walang kabuhay-buhay, walang kaeksa-excitement sa salita ng Diyos. Walang paglago, bagkos lumalabo pa nga. Walang excitement para dumalo sa simbahan, sa church gathering, sa prayer meeting. Kahit na nga sa Sunday service, hindi pa nila napapaglaanan ng panahon. And yet, sinasabi mo, Lord, I love you. Paano mo, kapatid, na ipapakita na mahal mo ang Diyos? Kung hindi mo siya nabibigyan ng oras, panahon. Tandaan po natin, when it comes to eternal life, gusto kong sabihin sa iyo na mahalaga ang salita ng Diyos. Kapatid, natutokso ka bang sumuko sa salita ng Diyos at bumaling sa ibang mga bagay? Remember that in everything in this world will pass away. But the very word of God is still and remain. Ang sasakyan, naluluma. Ang pera, nauubos. Ang kasikatan, nawawala. Pero ang salita ng Diyos, kapatid, hindi nagbabago. God accomplishes things by His Word. His Word does everything. Amen? Nagagawa ng Diyos ang mga bagay sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ang Kanyang salita ay gumagawa ng mga bagay. Ano ang ilang makapangyarihang bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita? By the power of His words, He created something out of nothing. Genesis chapter 1. Okay? Sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon. Sinabi niya magkaroon ng kalawakan at nagkaroon. Magkaroon ng lupa, nagkaroon. Magkaroon ng tanglaw sa langit. Magkaroon ng dagat. Ang lahat ng ito'y nagkaroon sa pamamagitan ng makapangyarihang salita ng ating Diyos na buhay. Amen po. Sabi ni Haring Solomon, life and death is in the power of the tongue. Dahil po sa pangangaral ng makapangyarihang salita ng Diyos, marami ang nababago ng buhay. Isa na po ako dito. Glory to God. Kapag nakarinig ng salita ng Diyos ang isang drug lord, posibleng mabago ang buhay. Kapag nakarinig ng salita ng Diyos ang isang gambling lord, posibleng mabago ang buhay. Kapag nakarinig ang salita ng Diyos ang isang waiting lord, posibleng mabago ang buhay. Dahil sa Panginoon, is there anything too hard for me? Mayroon bang mahirap sa akin? Hallelujah. God's Word is powerful enough to accomplish everything we need. Sabi ng Scripture, 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, all Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work.
God's Word is the final authority and essential to our life, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Thirdly, why you should believe on the power of God's Word? Because God's Word is penetrating. Okay? Sabi doon sa scripture, sharper than any double-edged sword, it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Sabi sa Tagalog, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabala ng tao. Kaya napipenetrate niya yung ating kaluluwa, yung ating espiritu. Ganyan po makapangyarihan ang salita ng Diyos, kapatid. God's Word is specifically designed to reach people's heart. Nakadesenyo ang salita ng Diyos upang maabot ang puso't isip ng tao. Hallelujah! Ang matigas na puso, pinapalambot ni Lord. At ang matigas ang ulo, binabago din ni Lord. Kung ang anak mo o asawa mo, kung sino man sa buhay mo na may matigas ang puso at may matigas ang ulo, just pray. Ilapit at itaas mo yan sa Panginoon. At dyan expert si Lord. Kapatid, ang Diyos ang nagbubukas ng puso't isipan ng tao. Sa pamamagitan ng ating pananalangin, the Holy Spirit works in them. Kaya mag-rely lang tayo sa presence ni Lord. Manahan at magtiwala ka lang sa salita ng Diyos. Ano ang ginagawa ng salita ng Diyos inside us? Sa kalooban natin. Kaya inilalantad nito kung sino talaga tayo. Pagkilala sa mga iniisip at sa loobin ng puso. Sabi ng verse 12, there's no hiding from God's Word. No creature is hidden from His sight. Hebrews chapter 4 verse 13, walang makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin at sa Kanya tayo mananagot. Walang natatago sa salita ng Diyos. Walang nilalang na nalilihim sa Kanyang paningin. The Word not only reveals God to us, but reveals us to God. Ang salita ay hindi lamang ipinapahayag ng Diyos sa atin, ngunit naghahayag sa atin ang Diyos. The Word exposes the things inside of us that deceives us, and harden us, and keep us from believing. So, walang imposible sa Panginoon. Walang mahirap sa Panginoon. Kasi napipenetrate niya ang puso't isipan ng tao, ang ating kaluluwa. Bilang pagwawakas, as we encounter Jesus, knowing the truth of God's Word is living in powerful, sharper than any double-edged sword, alam niyo po, maasahan mo ang makapangyarihang salita ng Diyos. It has the ability to set us free. His Word has the ability to build up your faith, to heal you, to renew your mind, to enlighten you, to guide you, to lead you, and to empower you. Amen? Take note, kapatid. If you know the Word, then you will experience its power. When you experience its power, you will experience God's power. Hallelujah. When you believe on the Word, you agree with God that God is not a liar. Isaiah chapter 55 verse 11 says, my word does not return void, but it shall accomplish that which I please. Sa Tagalog, gayon din naman, ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Sabi naman ng Awit chapter 107 verse 20, sa salita lamang na kanyang pahatid, sila ay gumaling at naligtas sila sa kapahamakang sana ay darating. So itinuro sa atin ng Panginoon ang katotohanan na ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng kanyang salita.
At ang salita ng Diyos ay nagdadala ng kanyang kapangyarihan. He carries the power. Hallelujah. So, tapping into the power of God's Word is the key, kapatid. Ang kailangan lang natin ay basahin ang salita ng Diyos. This is the basic connection that begins the power to flow is made by reading the Word. Next is obedience to the Word. Obedience is what transforms knowledge into power. And power is what creates change. Ito ang tandaan mo, kapatid. Powerful living is produced by powerful obeying. It takes effort and sacrifice para tayo ay makasunod sa ating Panginoon. Obeying the Word brings power into your life. Hallelujah. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Gusto ka niyang i-bless. At gusto niya maligtas ka. Romans 10:9, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Right now, I encourage you, kapatid, kung hindi mo pa tinanggap si Lord as Lord of your life, I want you to pray this way. Please repeat after me. Panginoong Jesus, inaamin kong ako'y makasalanan at kailangan ko po ang inyong pagpapatawad. Naniniwala ako na si Kristo'y namatay para sa akin bilang kabayaran sa aking kasalanan. Panginoong Jesus, isinusuko ko po sa inyo ang aking buhay at tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Pagharian mo po ako, ang aking puso, ang aking isip, maging ang aking mga gawa at salita. Nakahanda po ako sa tulong ninyo na sumunod kay Kristo bilang Panginoon ng aking buhay. Salamat po sa regalong kaligtasan ko sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. John chapter 1 verse 12, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. At ang mga anak ng Diyos ay mananagumpay. Isa ka na dyan, kapatid. Amen. Hallelujah. Let's pray. Heavenly Father, Lord Jesus, and by the power of your Holy Spirit, we thank you for the gift of your precious word today. May it be an increase, Lord, to our faith. Be a light to our paths and a strength to our lives. In the name of Jesus. Father, guide us continually to turn our eyes to you in worship and adoration. For you are the Alpha and Omega, the beginning and the ending, King over all. Hallelujah. I hope and I pray, Lord, na lahat ng nakarinig ng iyong banal na salita, nawa ay nagrema ito sa kanila at tumimo sa kanilang puso't isipan. O Lord, I pray that you fill us with your love and your kindness. Fill us with your goodness and your faithfulness. Fill us with your word and wisdom so that we may be more like you. Hallelujah. I declare to all our viewers, bless them more and more, Lord, and anoint them as they continually seek you and serve you. Father, your grace and favor will overflow in their lives. I ask this in Jesus' name. Amen.